Matagal-tagal na rin kasi itong hindi na change oil mga ka-choiros natin. Yan, sinabay ko na rin itong cover ng ating kasi kailangan ko rin na rin release pa naman siya. Meron na pala itong 97 hours yung generator natin PMS, kailangan ko na rin itong palitan yung spark plug niya kasi yung yung sa required na manufacturer na langis 5W30 hanggang hindi sumobra. Yung ginagawa ko dito is dagdag tapos tanggal. Good day mga kachoy, welcome back to the channel, and for today's video ay magpa-PMS tayo ng ating generator. Matagal-tagal na rin kasi itong hindi na change oil mga kachoy, kaya kailangan na natin siyang i-change oil at syempre kailangan na rin natin linisan. Merong tatlong screw yan sa gilid, ayan, in-unscrew ko lang yan and then tinanggal ko lang yung side cover. At kung bago ka lang pala sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe and hit that notification bell para ma-notify naman tayo sa mga bagong uploads natin. Yan, sinabay ko na rin itong cover ng ating kasi kailangan ko rin na rin linisan to. Yung sa muffler niya. Ay gusto ko na rin makita kung gaano kalaki yung diameter mismo at kahaba yung pipe ng muffler niya. Yan, kasi plan ko kasing mag-upgrade at ayun, gawin ko pa siyang super silent type. Yan, tinanggal ko na rin pala dito yung yung cover ng air filter at the same time yung filter na rin mismo. Tinanggal ko. Ayan. So medyo malinis pa naman siya. Meron na pala tong 97 hours yung generator natin simula nung na change oil siya, kaya kailangan ko na rin siya talagang i-change oil kasi June na rin. Ang gamit ko palang langis dito is Shell. Yan, so ibabalik ko la pala yung yung filter niya at check ko na rin itong spark plug. Dito pala yung spark plug niya, so may kasama naman sa kit na pangtanggal ng spark plug. Yan, para ma-check na rin natin. Siguro sa next PMS kailangan ko na rin itong palitan yung spark plug niya kasi medyo madumi na rin, pero so far okay pa naman yung gap niyan. Kaya binalik ko na lang, nilinisan ko na lang yan tapos binalik ko na lang siya. Pagkatapos ko linisan ay ayun nga, binalik ko na nga yung spark plug. Pero kailangan pagka naghigpit or nagbalik tayo ng spark plug natin nito mga kachoy, ay dapat saktong higpit lang para maiwasan natin yung pagka-loose thread ng ating spark plug. Ito rin pala yung itsura ng filter nya, foam lang siya. At binalik ko na rin yung cap ng spark plug natin at sinicure ko na siguradong mahigpit na talaga siya. At ayan, ibabalik ko na rin yung pinaka cover meron lang yung isang screw mga kachoy, ibabalik lang natin yan gamit itong impact wrench natin. I-secure lang natin yung ating filter cover nya. Ayan. Binuksan ko lang tong dipstick para ma-check yung oil. At the same time, i-drain ko na rin to pagkatapos. Nakita ko kasi yung oil niya medyo maitim na, kaya yun, kailangan na natin siyang i-change oil talaga. Balik ko muna pala itong cover niya sa likod para mahawakan ko ng gusto kasi gumigewang kasi to. Pero bago ko ibalik is kailangan ko muna itong linisan. Dito sa cover niya ay meron siyang 4 na screw. Ayan, so kailangan lang natin yan ibalik. Kaya kailangan ko siyang ibalik gawa nga ng gumigewang kasi yung cover niya kapag tinilt natin for change oil. Yun yung purpose niya. Kaya medyo solid pag ginawakan. Baka kasi tumabingi yung cover niya kapag hindi natin binalik itong cover ng muffler natin. Ito na-secure na natin yung cover ng tambucho natin. Hanap lang ako ng patungan at ititilt ko na itong generator. Ayan. So, nag-start na ako mag-change oil. Kung napansin nyo yung oil niya is medyo madumi na. And actually, nag-overdue ako. Dapat kasi after 50 hours
change oil ko na siya. Yun nga lang, umabot siya ng 90 hours kaya ganyan. At make sure mga kachoy na gamitin natin yung langis is yung required ng required mismo ng manufacturer. So ito pala yung yung sa required ng manufacturer na langis. 5W30 hanggang 10W30 lang. Yan kasi yung required na viscosity ng langis na pwede natin gamitin sa ating generator. Make sure din pala mga kachoy na naka-level yung generator nyo kapag nag-fill in kayo ng langis para at least masukat natin ng maayos yung langis niya at hindi tayo over. Ang possible na mangyayari kasi yung pagka sobra yung langis is parang bigil or nahihirapan yung makina natin. Para hindi sumobra, yung ginagawa ko dito is dagdag, tapos tanggal ng imbudo, tapos check ng dipstick para ma-secure natin at make sure natin na tama yung level ng langis na nilalagay natin dito sa generator natin. At kung bago ka lang pala sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify naman tayo sa mga bagong uploads natin. Huwag rin palang kalimutan na i-follow ko sa Facebook page natin, Mr. Bibochoy. Same din sa Instagram at sa TikTok natin. Yan, na-secure na natin yung langis natin. Ayan, okay na yan. Pwede na natin i-warm up yung makina ng generator. Pero bagong lahat, syempre, kailangan muna natin talagang linisan. Isasabay na rin natin sa linis itong mga gilid at syempre, pati yung harapan ng genset natin. Para bago natin takpan ay masigurado natin na malinis na lahat. Nalikabukan kasi yan dun sa Montalban kasi ginagamit namin yan pagka kailangan namin ng kuryente. Ayan, hindi kasi abot ng kuryente yung lugar namin kaya gamit na gamit talaga itong generator. Habang ini-edit ko nga itong video, currently yung running hours ng ating generator is nasa 120 hours na. Basta tama lang yung PMS at pag-aalaga ng ating generator, panigurado ako natatagal to sa atin. So far wala pa naman akong issue na naranasan habang ginagamit ko itong generator at same pa rin naman yung 4 months simula nung nabili namin siya. To see the closer look, ayan. So ito pala yung switch niya, on off, tapos choke. At eco mode, high speed mode. Nagamit ko yung high speed mode pagka gumagamit ako ng mga power tool. Ayan. Pero usually eco mode lang. Sa eco mode pala kaya na magpaandar ng maliit na video, okay. Ayan. So usually mga electric fan tsaka charging of gadgets lang naman yung gamit namin dito. At sobrang tipid talaga mga kachoy para sa akin. At dahil bagong change oil siya, subukan natin siyang paandarin para mag-cycle yung langis niya. Ayan. Ito yung start up niya mga kachoy. Nagre-reset back to 0 pala yung running hours niya. At mamamonitor nyo dito kung ilang hours na yung tinakbo niya. Ayan. Maliban dun sa full auto niya, ayan, 97 hours siya nung change oil ko siya. Ayan, ayan mga 00 na yan. Diyan mo ma-check kung ilang oras na siya umaandar. So yun yung kagandahan niyan mga kachoy. Ito yung tunog niya kapag naka high speed mode. Pag naka eco mode naman, sobrang tahimik. Para sa akin, yung iba sa kanila maingay, pero para sa akin ang tahimik niya, nakakatulog na kami sa gabi. So sulit siya para sa akin mga kachoy. Kasi sa ngayon, sa 100 hours na tinakbo niya, wala akong naranasan na major issues sa kanya. Dagdag ko rin po pala dito mga kachoy, sa eco mode is kaya niya magpaandar ng video, okay. Electric fan at ilaw ng sabay-sabay. Hanggang dito na lang ang video natin mga kachoy. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at hit the notification bell para ma-notify naman tayo sa mga bagong uploads natin. So, hanggang dito na lang. See you sa next vlog.